May mga tao talaga na kahit napakayaman ay mas pinipiling mamuhay ng simple at walang arte. Minsan, ito rin ang kanilang basehan upang malaman kung gaano sila kamahal ng isang tao. Lalo na sa panahon ngayon na mas pinapairal na ang pera at material na bagay kaysa sa tunay na nararamdaman. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaaniyahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Tulad ng karamihan, si Keisha ay nangangarap na magkaroon ng maayos na trabaho upang makatulong sa kanyang pamilya. Ipinanganak siya sa Inglewood, California. Nag-aral siya ng high school sa Chicago at di kalaunan ay nagtungo siya sa New York upang tuparin ang kanyang pangarap sa pagmomodeling. Sumali siya sa iba't ibang beauty pageant dahil marami ang sumusuporta at naniniwala sa kanyang ganda at talino. Dahil sa unti-unti niyang pagsikat sa larangan ng modeling ay marami ang mga kalalakihan na humanga sa kanya. Subalit noong mga panahong iyon ay wala pa siyang interes na makipag-date dahil na rin sa kanyang busy schedule. Ayon pa sa kanya, hindi niya iniisip na mag-aasawa siya ng mayaman para magpakasarap sa buhay. Gusto niyang paghirapan ang mga bagay na gusto niya. Isa pa ay talagang masaya siya sa kanyang ginagawa kaya gusto niya itong ipagpatuloy. Nag-apply siya sa iba't ibang kumpanya para makakuha ng proyekto. Naging maganda naman ang takbo ng kanyang career hanggang taong 2009 napadpad siya sa W Hotel para mag-shoot ng commercial. Naglalakad na siya papalabas ng hotel nang makita niya ang matangkad at gwapong lalaki. Napansin ni Keisha na nakatayo lamang ito at nakatingin sa kanya. Ang ipinagtataka niya ay kung bakit nakatayo ang lalaki sa lugar na iyon. Samantalang ang mga tao na naroon ay abala sa paglalakad patungo sa kani-kanilang mga trabaho. Ilang sandali pa nga ay naglakad ang lalaki patungo sa kanyang direksyon. At nang tuluyan na itong makalapit ay sinabi nito na si Keisha raw ang pinakamagandang binibini na kanyang nakita sa buong buhay niya. Hiningi niya ang cellphone number ni Keisha ngunit tumanggi ito. Mahinahon niyang ipinaliwanag na hindi niya basta-bastang ibinibigay ang kanyang cellphone number sa taong hindi naman niya kilala. Matapos noon ay naglakad na siya papalayo. Marahil ay doon na sana matatapos ang kanilang kwento sapagkat nakalimutan na ni Keisha ang misteryosong lalaki dahil sa dami na rin ang kanyang ginagawa. Ngunit pagbalik niya sa hotel ay muli niya itong nakita. Nakatayo pa rin ito sa lugar kung saan niya ito unang nakita. Tumingin ito sa kanya at ngumiti habang hawak ang kanyang cellphone. Napangiti na rin si Keisha at kusang ibinigay ang kanyang cellphone number. Ang lalaki ay nagpakilalang Kunle. Nagmula raw siya sa Nigeria at kaya siya naroon sa New York ay dahil maswerte siyang napili bilang exchange student. Ilang minuto rin silang nag-usap at napansin ni Keisha na gwapo, matalino at may sense of humor si Kunle. Kinagabihan ay hindi kaagad nakatulog si Keisha. Panay ang tingin niya sa kanyang cellphone sa pag-akalang magte-text si Kunle ngunit wala man lang itong ni isa mang text. Kinabukasan at nang sumunod na araw ay medyo dismayado si Keisha dahil hindi pa rin ito nagte-text sa kanya. Napaisip tuloy siya na baka nagbago na ang isip ng binata. Pero nagsumunod na araw, kung kailang hindi niya ito inaasahan ay bigla na lamang nag-ring ang kanyang cellphone mula sa hindi kilalang numero. Noong sagutin niya ito ay nabosesa niya kaagad si Kunle. Niyaya siya nitong makipag-date at kaagad naman siyang pumayag. Ang pagkikitang iyon ay nasundan pa ng ilang beses at makaraan lamang ng isang buwan ay naging magkasintahan na nga sila. Naging maayos at masaya ang kanilang relasyon sa loob ng 2 taon. Taong 2011 nang mapagpasyahan ni Kunle na formal nang ipakilala si Keisha sa kanyang pamilya. Ipinaliwanag mabuti ni Kunle na sa Nigerian tradition, kapag ipinakilala nila ang babae sa pamilya, ang ibig sabihin noon ay engaged na sila. Pumayag naman si Keisha. Naisip niya na sa loob ng 2 taon nilang relasyon ay naging masaya naman sila. Kahit sumasakay ng bus pauwi si Kunle at nagre-rent lamang ng maliit na apartment ay okay lamang sa kanya dahil mahal naman niya ito. Maraming nagkakagusto sa kanya na mga mayayaman pero para sa kanya, hindi natuturuan ang puso ng taong mamahalin. Kaya kahit simpleng tao lamang si Kunle ay hinding-hindi niya ito ipagpapalit. Noong makarating na si Keisha at Kunle sa Nigeria ay kaagad silang sinalubong ng nanay ni Kunle. Tinawag niyang may princess si Keisha sa bayakap rito.
Noong una ay inakala ni Keisha na normal na tawag lamang iyon dahil minsan naririnig niya sa telepono na may Prince ang tawag ng nanay ni Kunle sa kanya. Subalit noong matapos ang kanilang hapunan, isa-isang nakilala ni Keisha ang pamilya ni Kunle, maging ang totoo niyang pagkatao. Ang totoo niyang pangalan ay Prince Adekunle Adebayo Omilana, mula sa Arigbabuwu ruling house ng Nigeria, isa sa mga pinakamakapangyarihan at pinakamayamang pamilya sa kanilang bansa. Hindi makapaniwala si Keisha sa kanyang natuklasan nung gabing iyon. Sa loob ng 2 taon nilang relasyon ay hindi man lang siya nagkaroon ng ideya sa totoong pagkatao ni Kunle. Humingi naman ito ng kapatawaran at sinabi na talagang mas gusto niya ang simpleng buhay at ayaw niyang mahalin siya ng isang tao dahil sa mga material na bagay na mayroon siya. Ikinasal si Princess Keisha at Prince Kunle alinsunod sa Nigerian tradition. Matapos ang royal wedding ay inakala ng marami na hihinto na si Keisha sa kanyang trabaho, pero mas pinili niyang ituloy ang kanyang pangarap at hilig bilang modelo. Nakasuporta naman sa kanya si Prince Kunle at ang kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, si Princess Keisha ang first African-American woman na naging commercial model ng Pantene, L'Oreal, Maybelline, Revlon at CoverGirl. Sa isang interview ay ibinahagi ni Prince Kunle na tumanggi siyang maging hari dahil ang posisyong ito ay may kaakibat na mabigat na responsibilidad at ito ay makakaroon ng malaking epekto sa kanilang relasyon ni Princess Keisha at sa kanyang mga anak. Isang bagay na talagang ayaw niyang mangyari. Ang isang halimbawa ay hindi sila maaaring matulog sa iisang kama. Hindi na si Keisha maaaring magsuot ng bikini. Hindi na sila pwedeng magtawagan ng honey o sweetheart. Bukod pa roon ay marami pa silang dapat gawin na ginagawa ng mga royal family. Ayon kay Prince Kunle, mas gusto raw nilang mamuhay ng normal at malaya. Ngayon ay naninirahan na sila sa London kasama ang kanilang 2 anak na sina Prince Diran at Prince Dior Isabella Nicole. Ang kanilang bunsong anak na si Princess Isabella ay pumasok na rin sa mundo ng modeling. Nagtayo na rin si Keisha ng hair care business. Samantalang si Kunle ay CEO ng isang TV network sa US. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.